cause ng mga sunog ngayon ay mga naiwang kandilang may sindi. Maaari bang maging cause ng sunog ang electrical appliances na naiwang naka-plug sa outlet? Tama bang buhusan ng tubig ang nag-aapoy na kawali para mapatay ang sunog? Ano po bang pwedeng gawin para maiwasan ang paglaki ng sunog kapag walang available na fire extinguisher? Ang gas leak po ba ay pinagmumulan din ng sunog? Totoo po ba na may iba't ibang klase ng fire extinguisher? Pwede po bang gamitin ang harina pamatayin ng sunog habang ito ay maliit pa? Ano ba ang ibig sabihin ng smothering technique when it comes in fire prevention? Kasama po natin ngayon si Fire Officer Daryl Mark Deveza mula sa Lagro, Quezon City Fire Department. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning po, Miss Pia. Thank you for being here. Napaka-importante po na pag-uusapan natin ngayon. Thanks for having me po. Oo, sir, bakit po ba ginawang Fire Prevention Month, in specific ang Marso? Well, ang month of March po kasi, dito po yung naitatala yung pinakamalalaki, saka pinakamaraming cases po ng sunog. So, under proclamation, Presidential Proclamation number 115-A, tinalaga ang buwan ng Marso as Fire Prevention Month po. Bakit kaya pag Marso nagkakaroon ng mga sunog? Dahil sa init? Dahil sa ng init, panahon? summertime po. Oo. Ano po ba ang karaniwang pinagmumulan ng sunog? Kung may kinalaman po yung panahon, saan po ito usually nagsa-start? Paano po ito nakakadagdag sa mga sunog, yung init ng panahon? Well, ang number one cause ng sunog sa Pilipinas po is due to electrical connection. Dahil po siguro, dahil mainit nga po, kagaya po ng sabi nyo, mataas po yung consumption ng tao sa electricity nila. So, kapag mataas po yung consumption, minsan, nag-overload po yung mga sockets o kaya extension cords. Pag maraming appliances na nakakabit doon sa extension cords, tendency, mag-overload at magkakos po ng sunog. Oo nga naman. Ano po ba ang mga bagay sa loob ng bahay natin na dapat regularly check para hindi po magmula ang sunog dito? Well, regularly dapat mini-maintain natin yung cleanliness ng ating tahanan po. Okay. Kasi po, yung mga kalat, mga ordinary combustibles, pag yan po ay nadapuan ng electricity, dahil nga po sa overloading, it can cause fire po. Oo. Meron po bang mga materials that are more susceptible to starting a fire? Like, I know, paper, tapos ano pa po? Yung mga flammable, ordinary combustibles like diesel, gasoline, paints. Yung mga kurtina. Kurtina, yan po. Yun din. What should we rid our houses of? Sabi mo, dapat walang mga kalat. Ano po ba yung mga kalat na maaring maging pagmula ng sunog? Well, kung sa kalat, mga kalat na mga ano po ba? Mga toys? Ganon? Usually po kasi ba ordinary plastics, yan, mga kahoy, mga papel, ganyan po. Pero pag sa kusina, okay po, sa kusina, may-maintain lang po natin yung cleanliness ng kusina na po natin. Kasi yung mga yung mga lumang pagkain, saka po yung mga mantika, it will be fuel po for fire. For fire. At sa oras po, in the house po ba, merong is it always the kusina that starts the fire? Lagi po bang kusina ang pinagmumulan or in your experience? Well, or kahit saan? Negligence po kasi talaga ang number one cause ng sunog din. Okay. So, paano po? Let's say, may naiwan na plancha, ganyan. Or ano pa po? Or may niluluto, tapos na-distract, iniwan. Pag sa kitchen po, unattended cooking po. Yes, pagka iniwan po, yung nilulutong pagkain, yan po, yung pagmumulan po yan ng apoy. Saka po, pag LPG, pag may leak, pag may leak ang LPG, dapat po i-check natin kung saan po yung leak. Okay. Kung sa hose po yan, kuha po tayo ng basang
ng tubig, saka ng sabon, check po natin kung meron pong bula dun sa hose pag pinahid po natin. And, Okay, that's a good way to check. And pag naamoy natin yung leak, make sure na i-ventilate po natin yung paligid. So by opening the windows po. And don't start ignition or spark At by kapag turning on the lights. Okay. At kapag may nasusunog na po, ano po ang dapat nating gawin? Halimbawa, meron pong nagsimula sa, let's say, sa laundry area kung saan nakalimutan nating ipatayin ang plancha or sa kusina kung saan biglang nagkaroon ng leak ang ating LPG. What is the fastest way to put it out? Tama po ba na lagyan natin to ng basang tuwalya? May nagsasabi rin pong lagyan daw ng flour. Tama po ba yun? The fastest way to put out a fire po is through fire extinguisher. Oo. In the event po wala. Halimbawa, wala pong fire extinguisher makakada natin. Meron po bang maaaring gamitin na available sa bahay nila? The best, kung gagamit po tayo ng basahan na tuwalya na malaki, for example, best po siya kung ito ay sa open flame, yung nilulutong pagkain. Okay. Yung kalan? Stove? Pan. Yung pan. Yung pan. Okay. So, by smothering technique po. Okay. So, nakikita ko yun sa mga cooking shows eh. So, i-cover lang po natin yung cover ng pan o yung malaking basahan, saka po taklob. Okay. So, halimbawa, nagliliyab po yung kalan or yung pan natin. Kukuha po tayo ng basang tuwalya, tapos isasaklob po natin doon. Yes. Hindi po to, kasi minsan, akala natin makakatulong lalong lumiyab. Halimbawa, water. Should we douse it with water, sir? Hindi po. Kasi po, ang water is less dense than oil. So, ang mangyayari po, pag binasa natin yan, kakalat lang po yung apoy. So, maling-mali pala yun. Mali po, apo. Yung sasabog ng harina dun sa... Well, I don't recommend po. We don't recommend na gumamit ng harina. May nakita nga po ako yung social media na gumamit po sila ng harina. Iba pa nga po ay baking soda. Oo. Pero the best way po to put out a kitchen fire is through smothering method by covering the pan, tatakluban, ng cover or ng basang malaking tuwalya po. Ayun. So that's the fastest way kung wala po tayong readily available na fire extinguisher. Paano naman po kung may nasusunog na bahay ng kapitbahay? Ano po ba ang dapat gawin ng mga karatig lugar nito? Kung ang katabing bahay po natin ay nasusunog, we need to make sure first na safe po muna tayo, sarili natin. So, i-secure natin sarili natin and then call for help. Call for help. So, tumawag po tayo ng bumbero, BFP po, na malapit sa lugar po natin. Is it advisable po ba na magtanggal na rin ng mga gamit kapag nasusunog po ang bahay ng kapitbahay natin? In cases of fire, importante po yung buhay natin. Buhay natin. So, kung gaano po, kahit po gaano kahalaga o gaano kaimportante yung nandun sa bahay natin na isalba natin, iligtas po muna natin sarili natin, first of all po. Sir, yung po bang amoy ng gas ay dapat ikabahala? From time to time, we smell gas in the air. Minsan may naamoy din tayong sunog. Diba? Dapat ba agad-agad i-trace natin kung saan nanggagaling ito? Yes, dapat po kasi mahalaga po. We have to be vigilant, ano? Dapat po alam natin kung saan po nagmumula yung leakage. Pag naamoy na po natin yung scent ng leak ng LPG, yung tinatawag po na ethyl mercaptan. So usually naman, doon po yan sa hose o kaya doon sa valve. So pag na-determine na natin na may leak, close na po yung valve. Kung yung sa hose naman, yung tulad po sinabi ko kanina, sa pag-check po ng leakage, kumuha po ng tubig at ang sabon, i-apply po dun sa hose pag may bumula, ibig sabihin, may leak na po yan, palitan na po natin yan. How often should arcadas, sir, check the hose of their LPGs? Ideally, 3 to 6 months po, sine-check po natin yan. Then if may leak, discard and palitan na po.
Okay. At kapag ang tao naman po, ang halimbawa on fire, recommended po ba, tama po ba yung drop and roll? May add ko lang po, stop, drop, and roll po. Okay. So, Don't run. Don't run. Kasi that's going to... It will... the air feeds the fire, Yes, no? correct po. Oo. Natutunan ko yun sa backdraft, di ba? Kailangan talaga smother mo siya kasi it also, the oxygen in the air feeds it. Tama po? Tama po. Oo. So stop, para pa walang oxygen na makuha. Drop, then roll po. Roll. So you don't have to roll naman na dire-diretso. Pwede po yung pag-roll lang ng pabalik-balik lang po. Okay. At eto na nga, marami po sa atin ang bumibili ng mga fire extinguishers at nakikita rin po natin to sa ating mga kapaligiran. Pero ang tanong, alam nyo ba kung paano gamitin yan? Di ba? So, i-demonstrate po sa atin ni Fire Officer Deveza kung paano gamitin ang ating mga fire extinguishers. So, katulad ko po, we have a lot of these at home, pero never ko pa po siyang na demo or na-try gamitin. Oo. First of all, ang mga fire extinguishers na po, hindi po one to sawa ito. Every year po, di ba, dapat ito ay pinapalitan? Nire-recondition po. Nire-recondition. Dahil po sa wear and tear. Meron. Every year? Every Tama year. po. Apo, recommended po. And is it recommended that we test it every year also? Hindi naman. Well, hindi naman. As long as yung gauge niya po nasa green pa, meron po kasi indicator po yan dyan. So, kung yung pressure gauge niya is still in green level, pwede pa po yan. Okay. Pero kung may nakita na po kayong wear and tear, mga sira na po yan, idali na po natin sa authorized supplier and then palitan na po. Pero kung every year pinapa-recondition nyo, there's no reason why any of it should be, di ba, worn out or damaged. So ano pong unang gagawin with a fire extinguisher? Well, remember po yung acronym or word na PASS. Okay. So in case of fire, we need to pull out the pin. Okay. Okay. Then aim the nozzle. Okay. At the base of the fire. Okay, base. Base po, sa base, okay? And then, S is squeeze the pressure lever. Okay. Okay? And then, sweep side to side. Side to side po. Okay. Ito'y pagkatapos nyo ng tawagan ng ating mga fire authorities, ang ating fire department. Kung meron kayong ganito, gaanong helpful po na mabigyan natin ng pangunang emergency action? Tama po yung una nyo sinabi. Ito po ay first aid ng fire. So, mahalaga kasi kung the best time na apulahin ng apoy, habang maliit pa lang po siya. So, mahalaga po na may fire extinguisher tayo sa ating pong mga tahanan. In case of emergency, magagamit po natin talaga. Ano po bang recommendation ninyo? Meron po ba yung halimbawa, how many fire extinguishers in how many square meters of floor area? Meron po bang gano'n? Well, ideally, each floor po sana may each floor of the meron house, pong may fire extinguisher para easy access din po. Oo. At Officer Deveza, baka pwede nyo pong bigyan ng tips ang ating mga kada about their appliances and how to prevent the fire. Yes, mga kada, meron pong tatlong sanhi ng sunog. Ang primary na cause ng fire sa Pilipinas po is due to electrical connection. So, uguliin natin na kapag tapos na natin gamitin ang mga appliances, ay unplug po natin ang mga ito. Yun. At always din po, check bago tayo matulog yung LPG na naka-switch off po siya. At pangatlo po, patayin ang mga kandila na hindi na po ginagamit. Case of fire. Oo, dapat yung mga kandila, yung mga open flame, hindi yan hinahayaan to burn without people around it, di ba po? At saka, how often should we check, Officer Deveza, yung mga electrical wiring ng bahay natin? Kasi minsan dun din nag-uumpisa, di ba? Yes, we need to consult for a registered electrician po. So ideally po,
2 to 3 years po. 2 to 3 years, 2 to 3 chinecheck years. talaga. Tinecheck din po natin siya. Okay. Maraming salamat. Meron po ba kayong number that our CADAS can use po in emergency situations? Huwag niyo po itong gagamitin for for any other purpose. For emergency lang po. Go ahead. Well, for general contact information in case of emergency, don't forget po to dial 911. 911 po. Emergency hotline po natin. Yun. Maraming salamat. Officer Devesa sa inyong oras ngayong umaga. At mag-ingat po tayo sa sunog at maging alerto po sa ating kapaligiran. At maging safe po tayo, lalong-lalo na ngayong Marso, Fire Prevention Month. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!